So mga tol, magandang balita po ang bumungad ngayong araw na ito sapagkat ang hinihintay na laban sa pagitan ni Canelo Alvarez versus Terence Crawford ay matutuloy na. Nagkasundo na po kasi sila na maglaban sa buwan ng September na gaganapin sa Allegiant Stadium sa Las Vegas na may seating capacity na 65,000 at may abilidad na makapag-extend ng hanggang 71,835. Blockbuster talaga mga tol ang laban na yan. At first time daw na boxing event yan na gagawin sa Allegiant Stadium. Sa mga hindi po nakakaalam mga tol, diyan po ginaganap ang biggest event sa football. Kaya ang mapabilang ang boxing event sa stadium na yan, talagang history mga tol. Lalo na kung mapuno ang nasabing stadium. Pero bago maglaban si Crawford at Canelo Alvarez, ilalaban muna itong si Canelo mga tol sa buwan ng May. At sa balitang lumabas mga tol mula dito sa legit source na si Julius Julianis, aniya may agreement na daw sa laban ng Canelo Alvarez versus Jake Paul na magaganap daw ngayong May. So mukhang yan po ang magsisilbing tune-up fight ni Canelo Alvarez bago sagupaan si Terence Crawford sa buwan ng September. Mukhang kay Jake Paul pa lang mga tol, malaki na agad ang kikitain ni Canelo Alvarez. Alam naman po ng karamihan mga tol na milyon-milyong dolyares po ang kinita ni Jake Paul sa laban niya kay Mike Tyson noong nakaraang taon. Kaya panigurado mga tol, malaking pera din ang laban ng Canelo Alvarez versus Jake Paul. Sobrang tapang nga po nitong si Crawford mga tol. Talagang aakyatin niya ang dibisyon ni Crawford. Kapag nakalusot po si Crawford yan mga tol, magiging isang ganap na 3 division undisputed po siya. Pero mahirap na challenge po yan kay Crawford dahil aakyatin niya ang dibisyon ni Canelo mula 154 pounds papuntang 168 pounds. Sa kabilang banda naman mga tol, laban ni Ryan Garcia at Rolly Romero sa buwan ng May. May nakataya pong world title sa laban na yan. Yan po ang WBA welterweight regular world title. So regular title lang po yan mga tol. Na kay Imantas Estañones po kasi ngayon mga tol ang super champion sa WBA. Kaya kung sino ang mananalo kay Ryan Garcia at Romero, malaki ang posibilidad na makalaban nila ang super champion na si Estañones. Banat naman po ni Romero mga tol kay Garcia. Matagal na daw niyang hinahunting si Garcia noong nasa 135 pounds pa lang sila. Pero ngayong maglalaban sila sa 147 pounds, gustong gusto umano yan ni Romero. Masaya nga daw si Romero mga tol na hindi nakuha ni Garcia ang timbang labang kay Devin Haney. Pwede nga din daw mamiss ni Garcia mga tol ang weight nito pag siya na daw ang lalabanan. Pero pag mamalaki ni Romero mga tol, may biggest balls daw siya sa boxing. At isa daw siyang biggest talker sa larong boxing. So hindi pa rin nagbabago itong si Romero mga tol kahit makailang beses na siyang tumaob sa kamay ni Tank Davis at Pitbull Cruz. Trash talker pa din ang datingan nitong si Romero. Sa ibang banda naman mga tol, matapos pong tagumpay naman nalo si David Benavidez sa laban niya nito lang nakalipas na linggo dito kay David Morrell at masungkit niya ang WBA regular light heavyweight belt ni Morrell. Alam na nga po ng karamihan mga tol na siya na po ang mandatory sa mananalo sa laban ng Artur Beterbiev versus Dimitri Bivol na magaganap naman sa February 22. Pero ayon kay Benavidez mga tol, mas prepare umano niyang labanan si Dimitri Bivol kaysa kay Artur Beterbiev. Dahilan po ni Benavidez mga tol, tinalo na daw kasi ni Bivol itong si Canelo. Kaya kapag tinalo daw niya si Bivol, isa lang daw ang ibig sabihin, mas magaling daw siya kaysa kay Canelo Alvarez. Pero marami nga po ang mga fans ang nagsasabi mga tol, kahit kanino daw kay Bivol at Beterbiev, walang panama daw itong si Benavidez. Ibang level umano si Bivol at Beterbiev. May nagsasabi din mga tol na iiwas lang daw itong si Benavidez kay Beterbiev. May kalalagyan daw kasi ang estilo ni Benavidez kay Beterbiev. Kumbaga mga tol, knockout lang daw ang sasapitin ni Benavidez kay Beterbiev. Habang kay Bivol naman mga tol, tatalunin lang daw siya sa puntusan.